So, ayun nga. Ako nga pala to, syempre, yung favorite yung vlogger. Kanina, may nangyari dito, guys. May nakita akong biglang natumba. And thankful ako kasi may kasama siyang may knowledge about yung sa nangyari sa kanya. Parang inatake siya ng heat stroke or may symptom siya ng heat stroke. Dahil doon, napasearch ako, syempre. Tapos nakita ko na kaya pala minsan inaatake yung mga tao ng heat stroke pag umaabot na yung body temperature nila ng 104 degrees Fahrenheit or 40 degrees. Nang dahil sa masyadong exposed sa init. Hindi lang sa init ng araw. Siyempre, minsan sa bahay, pag nasa loob, mainit din. Dahil doon, nagkaroon kami ng pag-uusap ng team ko na gumawa ng vlog about sa prevention ng heat stroke. Tsaka, para sa some infos na rin para maiwasan. So, without further ado, here they are. Init. Grabe ang init. Ito ang kadalasan bukang bibig ng mga tao ngayon dahil totoo naman na napakainit talaga ng panahon. Kaya dumadami na naman ang kaso ng heat stroke. Sa parting ito ng vlog, aalamin natin kung ano ba ang mga dahilan ng heat stroke. Una sa ating dahilan ay ang mataas na temperatura ng ating paligid. Alam naman natin lahat ngayon kung gaano nga ba kainit ang panahon na umaabot na ng 42 degrees ang temperatura, na mas mataas kumpara sa normal. Kaya nga naman, nagka-cancel na ng klase mula sa mababang paaralan hanggang sa kolehiyo. Pangalawa sa ating dahilan ay ang dehydration. Dahil nga sa init ay mabilis natutuyo ang ating mga katawan. At isa na din sa mga dahilan ng dehydration ay nahihilig tayo sa mga may kulay na inumin tulad ng soft drinks, milk tea at iba pa. Kaya ugaliing uminom ng tubig. Pangatlo sa ating dahilan ay physical exertion. Pag masyado mo pinagod ang iyong katawan, mas mataas ang tsansa mo na atakihin ng heat stroke. Ang pang-apat na dahilan ay marahil ay nagtitake ka na ng mga gamot na may kinalaman sa sakit na heat stroke, or marahil ay may sakit ka na talaga ng stroke. Kaya mataas ang tsansa mo na atakihin ngayong heat stroke season. Panglimang dahilan natin ay excessive clothing. Ang isang halimbawa nito ay katulad ng pagsusot ng jacket at iba pang makakapal na damit. Ang init-init na nga, magja-jacket ka pa. At ang pang-anim na dahilan at ang huling dahilan natin ay edad. Ito ay marahil masyado kang bata o masyado kang matanda. Dahil ang mga edad na ito ay mataas ang chance sa heat stroke dahil sa kanilang mahihinang katawan. Ito na nagtatapos ang mga dahilan kung bakit na-heat stroke ang mga tao. Ngayon na alam nyo na ang dahilan ng heat stroke, ay subukan nating iwasan ito at sama-samang pigilan ang heat stroke. Paano mo malalaman kung ang isang tao or ikaw ay na-experience ng stroke? First indicator is body temperature. Ang pagtaas ng temperatura ay hindi normal, lalo na kung aabot na ng 40 degrees Celsius. Second is pagsusuka or pagduduwal. Ang pagsusuka at pagduduwal ay isang indicator din ng heat stroke, lalo na kung ito ay sobrang init ng isang tao. Yun lang. Ilan din sa mga sintomas na nararanasan ng heat stroke ay ang pagkahilo, pagkasakit ng ulo, pagkahingal, at pagkabilis ng ating heart rate. Dahil nga gusto i-top up ng ating katawan ang init. Kaya nararanasan natin yung mga ganong sintomas. Kaya kapag may mga tao kayong nakikita or sarili man lang ay nararanasan nyo ang mga sintomas na yon, huwag niyo nang kalimutan na tumawag pa ng doktor. Sis, paano ma-prevent ang heat? First, stay hydrated. One of the most important thing to do is to drink plenty water. Sa isang araw, dapat maka 8 or more glasses tayo. Second is, use sun protection. Parang ganyan, may suot na hat, sunglasses, and mag-apply ng sunscreen with a high SPF to prevent us from harmful rays. And the third one is for cool down. Pag nasa bahay kayo,
maligo kayo para ma-lower yung body temperature nyo. And then, kapag nasa labas naman, nalatampan nyo para may pampunas ng pawis mo. And then also, magdala ng mini fan. Para pag mainit, hindi ka mahihilo. And then, fourth one, dress appropriately. So, mainit na panahon, outfit check. So, mga light-light lang yung suot namin. Hindi yung naka-long sleeve and mga dapat gawin sa tag-init. It is important to know this few things. During the hot weather, it is important to stay out of the heat. Importanteng maglagay ng sunblock bilang proteksyon sa UV radiation. And it is also important to drink plenty of water dahil nakakatulong ito sa pagpapalamig ng iyong katawan. Magsuot din ng mga komportableng damit katulad ng mga light-colored clothes at kung hindi naman maiiwasan na umalis sa inyong mga bahay, magdala ng mga pananggalang sa sikat ng araw para makatulong ito sa inyong mga balat. Ito ang hindi dapat mga gawin. Don't ignore warning signs. Bigyan pansin ang sintomas ng ating katawan na siyang related sa mga symptoms ng heat stroke. Don't wear collared shirt. Huwag tayo magsusuot ng mga collared shirt sapagkat na-absorb nito ang init na magiging senyales ng pag-init ng katawan. Don't neglect hydration. Huwag tayong iinom ng alcohol or drinks na may caffeine sapagkat nagiging dahilan ito ng pag-init ng ating katawan. Mas mabuti uminom tayo ng tubig upang stay hydrated tayo. Mga dapat gawin kapag may na-heat stroke. Una, pakalmahin ang katawan ng na-heat stroke at hanggang sa may masmasan ito. Pangalawa, gumamit ng material na bagay katulad ng panyong na basa at electric fan upang ang katawan ng na-heat stroke ay maulasan. Pangatlo, itawag agad sa ambulansya upang maagapan ito at hindi na umantong sa mga pangyayari. Mga dapat gawin kapag may na-heat stroke. Una, pakalmahin ang katawan ng na-heat stroke at hanggang sa may masmasan ito. Pangalawa, gumamit ng material na bagay katulad ng panyong na basa at electric fan upang ang katawan ng na-heat stroke ay maulasan. Pangatlo, itawag agad sa ambulansya upang maagapan ito at hindi na umantong sa mga pangyayari. So yun guys, after watching the vlog, siguro naman may natutunan kayo. The whole vlog only discussed about the cause, effect, and the prevention of the heat stroke. Sobrang init pa rin guys, anong oras na? Hapon na, alas 3 na mag-aalas 4 na nga actually. But I'm still using my mini fan for coffee. Order na kayo guys, para naman kahit pa paano magwasan yung init nyo, lalo sa biyahe. And with that, we will be ending this vlog. Thank you for watching!